Saksi sa Double B! Nasa linya natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Good morning, maulan na umaga sa inyong dalawa. Opo. Naku, Secretary, kaya ka namin tinawagan. Nasa 200 million plus po ang reported damage sa mga infrastructure. Ano ba ang pinakauling development as far as damage doon sa mga infrastruktura po ng gobyerno? Ang pag-uusapan po natin, batay sa monitoring na natatanggap po ninyo, Secretary. Well, mula nung July 17 hanggang kanina umaga, ang reported na mga nagkaroon ng mga aberya na national roads and bridges sa amin is about 16 sections. Okay. Dalawa sa Region 6, dalawa sa Region 6, IAR, sa Negros, meron ding dalawa, Region 8, isa, Cordillera. Itong Cordillera medyo nabugbog ng konti dito sa Siyam lahat yung mga road national road sections na medyo nasarahan, pero meron din sa Region 2 at saka Region 9. Anyway, Secretary, yung pong 16 na yon, nadadaanan po yon lahat o hindi? Out of this section, except for Cordillera, meron pang tatlo na ongoing yung clearing operations namin. So yun po yung namin ongoing dito sa may Apayao and of course dito sa Cannon Road, ongoing po yung clearing namin ngayon. Yung po yung may bumagsak na malaking boulder, yung sa Cannon Road? Yeah, isa yun doon sa section na yun, but there is still another section that is being cleared na may soil erosion din. Yung napakalaking boulder na yun, paano nyo po i-clear yun? Ay, kailangan natin si Samson. Kailangan mo si Superman para itulak. Okay, si Samson. Meron naman kami equipment actually. Kaya po yung itabi sa ligtas na lugar. Ito lang, Secretary, kasi ano yan perennial problem ng Quezon meron pa bang magagawa dyan para maiwasan yung mga pagguho ng ganitong mga malaking tipakunang bato? Talagang yung slopes ng Cannon Road are actually fragile sa mga soil erosions actually. So that's the reason why every time na umuulan, medyo kino-close namin yan for safety reasons actually. Hindi niyo naman pwede until such time na major rehabilitation work na gagawin sa Cannon Road. Ano pong klaseng major rehab ang may nakaplano ba na aktual na? Meron po. Okay. Meron. Anong klase po yan? I think we'll have to avoid siguro yung mga slide-prone sections. Siguro tingnan namin kung po pwede mag-viaduct o mag-tunnel po dun sa mga areas na po pwede. So parang tunnel, ibig bubutas ka doon sa mga bundok dyan, Secretary. Yes. Or lalagyan mo ng bubong yung daan. Grabe. Meron din. May bubong. May maharlika yan di ba? Marcos Highway ba yan? Marcos Highway. May bubong di ba? Pagka nagkaroon ng mga rock slide. Wag lang yung magkaroon ng landslide sa dulo, barado ka, kulong ka sa loob ng tunnel, di ba? Yun ang delikado, Secretary. Ang tawag namin doon, Joel, is rock shed. Rock sheet ang tawag doon. Rock shed. Rock shed. Shed. Yes. Weng shed, hindi. Rock shed. Sheet na S-H-E-E-T. Grabe. Rock shed ang tawag. Pero Secretary, ganong klase ng rock shed, kaya nun ang mag-withstand ng malalaking boulder, bagsak ng lupa, ganong katibay yan. Yes, matibay yun. Oo, kasi sa Taiwan, ang daming rock shed doon. Oo, pero definitely, hindi inirekomenda na permanently wag daanan ng Cannon Road. For now, kasi because of yung condition ng mga road slopes, kikita namin. Wag niyo muna vulnerable sa landslides. Ang recommendation niyo, wag niyo muna daanan. Opo. During naman yung itong mga umuulan sa mga ganon. Yung riprapping po ng portions na medyo talagang prone sa landslide dyan sa Cannon Road, hindi gagawin niyo, Secretary? Gagawin din po, gagawin. Actually, ang kwan po namin dito, there is a bill actually that has been passed by Congress to put sana yung Cannon Road into the public-private partnership program para yung private sector ang to attend to it, yung rehabilitation and of course yung operation and maintenance niya. And isa sa mga direksyon na tinitingnan po namin dyan sa Cannon Road. Pag naka-PPP, baka may toll.
May konti for Pwede, operation and oo. maintenance naman. Okay. 673 mga lugar na nakaranas po ng pagbaha, partikular po sa Central Luzon, sa gitnang Luzon, Secretary. Identified, I'm sure, ng DPWH po ito. At anong balak dito? Gagawin ba ng mga flood mitigating projects ito? Maraming, karamihan, Joel, ang nasabi mo, actually yung sa mga bayan-bayan, yung mga local areas, ang minomonitor namin kasi yung mga major thoroughfares, yung mga national roads. Yung minomonitor namin. Pero marami talaga na yung mga local areas na talagang inundated because yung mga maliliit na, kahit na maliliit na sapa, na nandun sa kanila silted na rin at maano na sila madali nang umapaw yung tubig ba sa kanila yung mga local. Baka na kailangan may project ang local government na mga dredging Secretary. Opo. At sa amin naman kasi napansin namin talaga that yung mga yung mga major rivers na yung mga nag-iipon ng mga tubig baha from yung mga local creeks at esteros, silted din kaya yun ang isa sa mga malalaking programa namin na dapat i-dredge at i-desilt para yung carrying capacity, discharge capacity niyan malaki na. Kasi for the longest time talagang walang nag-desilt, nag-discharge. Bakit sir napabayaan na ganun? Di ba dapat yun parang periodic yun? Tapos gagawin dapat natin yan, hindi yung panahon ng tag-ulan Tama yun kasi I think secondly pati yung environmental issues kalbo na yung mga bundok so yung erosions are coming from the mountain areas so but unfortunately for the I think mga 15 or 20 years walang nagdidisil. Nako. Sus Mariosa po. Parang dapat may managot sa ganong klase ng kapabayan secretary kasi lalo kung major dapat LGU alam mo yan ng capacity ng carrying capacity ng lahat ng tributaries o waterways sa lugar mo. Yes, exactly. Dapat regular hindi ko makuha ang anumang paliwanag at hindi ko matanggap na bumabara kasi maraming basura pero kung yan ay regular na nalilinis at regular na desilt, hindi tayo dadanas ng ganito Joel Totoo yan. Hindi tayo dapat naghihintay 'di ba secretary ng tag-ulan, tag-init pa lang. Regular nating gawin. Hindi inaasa lang sa DPWH kasi may pondo at kapasidad ang LGU sa ganon, 'di ba secretary? Absolutely. Tama yun po. Tama yun, Weng. Actually, well, I think malaki ang role talaga ng local governments din. Actually, lalong-lalo yung mga maliliit na ilog nasa loob ng kanilang bayan-bayan. Kahit man lang yun ng mga yun na malilinis at madidisil para tuloy-tuloy dun sa mismong malaking ilog na nagko-convey para papunta ng dagat. Yun ang dapat ang maayos man lang sa atin. Yung iba nga tinatambakan tapos nilalagyan ng mall, mga bahay. Pinapayagan ng barangay at saka ng LGU. O, edi ganito tayo. O, barado. Para ka may blood clot, di ba? Sa amin nga, Weng kaya kami binabaha merong doon, isang dating opisyal ng gobyerno, nagtayo ng bahay sa tuktok po ng creek. Talaga? Bawal yun Bawal yun. Kaya lang siya, opisyal ng gobyerno, siga. Nako, Diyos siga, me. Pero ito, Secretary, itong area ng G. Araneta, hindi ba pwede? Ewan ko ano ba nangyari dyan sa area nga. Tapos yung tatalon, Weng, pag umulan, tatalong ka na lang Totoo, tumitirig nga ang boss dun, secretary sa Araneta. Resort na po itong area ito Ano bang pwedeng gawin dyan sa Araneta? Meron kaming dalawang pumping stations and retarding areas na gagawin dyan na Joel. Kasalukuyan namin ginagawa yung detailed design yan at sasagawa namin part of the World Bank Assisted Program dyan. Saan po ilalagay yung pumping station dyan? Doon sa may tatalon yata. Yung creek doon? Yes, sa may creek. Kaya lang, hindi nga kaya ng tatalon creek yung yung tubig na kunin lahat, Weng So, paano din? Actually, yung area na yan, nung linagay yung skyway dyan, drainage ng San Miguel yan Yung area na yan. So, pinalalim na po yung creek. Pinalalim na yung creek pero hindi pa rin kaya.
Hindi kaya. So Secretary. we need to put up a retarding basin at saka pumping station. Yung Malabon, yung area doon sa floodgate doon, ano ba nangyari na doon? Nakumpuni na po ba yung bumagsak na wall doon? Okay na yung floodgate ulit, but I think ang problema din doon is actually that yung area na yan is consistently being silted din. Kaya maya-maya napupuno din ng buhangin doon sa ilalim ng floodgate. So we are actually considering to relocate yung floodgate siguro and put another measure para maiwasan yung silting ng area. Kawawa na yung mga taga Malabon, Secretary. Lifetime na yung burden ng baha dyan eh. Opo, yung Kamanava area. Nabotas, Kamanava. Naghanap daw sila ng bubutasan po dyan na para pumasok po yung ayun na nga, nabotas Joel, nabotas yung nabotas yung yung pader ba doon? Yung pader. Fence pader ng ng isang private. Anyway, actually worldwide phenomenon po itong kahit sa US nakita mo naman, Texas, Secretary. New York, di ba, Secretary? US, India, Pakistan, Europe, Diyos ko. So kailangan siguro natin ng calibration ng lahat ng programa natin sa flood control, Secretary. Medyo mas astig na at saka makabagong technology ginagamit. Alam ko mahal ito. Mahal ito, pero kailangan natin pagdusahan muna, Joel, yung bigat ng gastos eh. Weng, ang laki ng budget natin taon-taon. Kaya nga. Kung noong araw kasi ang ginagamit naming design flood protocol is 25 years return period. Ngayon, umaabot na kami ng 50 years o kaya 100 years return period ang design protocol na namin ngayon. Ayun, 100 taon na. May apo na tayo at may apo na sa tuhod. Kung buhay pa ako nun. Yun Secretary, mag-ingat kayo. Salamat sa oras. Thank Salamat you. po. Good morning, sir. Salamat, Joel. Salamat, Weng. Salamat po sa 8:51 mga kapuso, si Secretary Manuel Bonoan.